Dear Miss Kay, ang kwento ko pong ito ay tungkol sa pakikipagsapalaran ko sa Hong Kong at tungkol sa tukso na hindi ko naiwasan. Masyadong na-attach sa akin ang binatang anak ng amo ko. Hanggang sa may mangyari sa amin, hindi ko alam kung bakit, pero siguro nung time na yon, nadala ko. Babae lang din naman ako. At sa ilang taon na hindi ko nakakasama ang asawa ko, mabilis akong nadarang sa masarap na tukso. At yun ang ibabahagi ko sa inyong channel ngayon, Miss Kay. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga pala si Bea, 29 years old pa lamang. Maliit lamang po akong babae. Baby face, maputi naman kahit papaano. Tipikal na Filipina. Maaga akong nabuntis, mga 17 pa lamang. Kaya naman may 4 na kaming anak ng asawa ko ngayon na sabay-sabay na nag-aaral. Ang asawa ko ho ay isang construction worker sa Pinas at matanda sa akin ng 7 taon. Mahirap ang buhay sa totoo lang. Kaya naman, nang may pagkakataon ako na mag-abroad, ginrab ko ang opportunity kaagad para naman kahit papaano'y makaahon kami sa hirap. Magkano lang naman kasi ang kinikita ng mister ko sa pagiging construction worker. Pag natapos ang gawa, wala na namang kita. Pero hindi ko sukat akalain na dito sa banyagang bansa, magugustuhan ako ng binatang anak ng amo ko. 1 taon pa lamang akong nagtatrabaho bilang kasambahay sa kanila. Dati akong tindera sa palengke sa probinsya ng Nueva Ecija. Wala namang problema. Maayos naman ang lahat. Pero sa paglipas ng mga buwan at taon, natutunan kong hindi pera ang pinakamahirap kitain, kundi ang kapayapaan ng puso. Ang amo kong si Madam Lim, napakahigpit, napakasungit. Matanda na to. Mas matanda pa nga siya sa asawa niya. Ang asawa niya ay si Sir Daniel. At may anak silang isang lalaki, si Nathan, na 21 anyos at nag-aaral pa lamang. Isang college student. Si Nathan ang madalas kong nakakausap. Tahimik siyang bata pero magalang. Lagi ring nakangiti sa akin. Kapag nagluluto ako sa kusina, bigla siyang lalapit at pupurihin ang niluluto ko. It smells so good, Bea. Yes, your favorite. I added a bit more soy sauce, just how you like it. You're always the best, Bea. Noon pa man, mabait na talaga siya. Pero habang tumatagal, Miss Kay, napapansin ko ang pagiging malapit niya sa akin. Kapag wala ang mga magulang niya, madalas siyang nagkukwento o naglalabas ng sama ng loob sa akin. Tungkol sa pamilya, sa pressure ng buhay, sa pagiging anak ng mga magulang niya. Sometimes I just feel trapped. Everyone expects me to be perfect. That's normal. Your parents just want the best for you. Yeah, but it's exhausting. You know, you're easy to talk to, Bea. I don't have to pretend around you. Napangiti ako, pero may kung anong init sa dibdib kong hindi ko maintindihan. Hindi ko yon pinansin. Akala ko, normal lang na maging malapit kami. Hanggang sa dumating ang isang gabi. Umuulan doon. Wala si Madam at si Sir. May charity event daw. Ako lang at si Nathan ang naiwan sa bahay. Habang nagliligpit ako ng pinggan, narinig kong nagsalita siya mula sa sala. Bea, come here for a bit. Don't stay in the kitchen all night. It's fine. I'm almost done here. No, sit with me please. Medyo nag-aalangan pa ako, pero lumapit din ako at umupo. You must miss your family a lot. Every single day. Sometimes I cry when I wash the dishes at night, but it's okay. I just think of their future. You're strong, Bea. Stronger than the most people I know.
I just do what I have to do. Still, I wish my mom was more like you. Warm, present, not strict, just lovable. Napatingin ako sa kanya. May lungkot sa mga mata niya. Ramdam kong sabik siya sa atensyon at yakap ng kanyang mga magulang. Gusto kong sabihin sa kanya na mali, na ikumpara niya ako sa kanyang ina, pero hindi ko naman masabi. Lumipas ang mga araw, naging natural na ang pag-uusap namin. Pero may mga pagkakataong nakatitig siya, na para bang may gusto siyang sabihin sa akin. Hanggang isang gabi, habang nag-aayos ako ng plantsahin, bumaba siya. Naka-t-shirt at pajama. "You're still working? It's late, Bea." "Almost done. You should go to bed." "Only if you join me for a coffee first." Napatingin ako. Nagbibiro lang siya pero may kakaibang lambing sa tono niya. "I guess I just needed an excuse to talk to you." Hindi ko alam kung bakit ako napangiti. Tumawa ako para mabasag ang awkward ng hangin. "You're funny." "Nathan." "No, I'm serious. I want to talk to you." Tumingin ako sa kanya. Tahimik lamang siya, diretsong nakatingin sa mga mata ko. Sa unang pagkakataon, hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Kababa, hiya o awa. "Nathan, don't look at me like that." "I can't help it. You're the only person who listened to me here. Everyone else, my parents, my friends, they're all too busy." Bigla akong natahimik. Hindi ko alam kung paano tatapusin ang usapan. Tumalikod na lamang ako at naglakad sana papaalis, pero narinig ko siyang muling nagsalita. "I know it's wrong, Bea. I just needed you to know that you matter to me." Pagpunta ko sa kwarto, nanginginig ang kamay ko noon, Miss Kay. Sa loob ng silid, napaupo ako sa kama. Iniisip ang mga sinabi niya. Mahigit 1 taon pa lang ako na malayo sa asawa ko. Ang mga anak ko, puro tawag lang sa video call. Wala akong yakap, wala akong masandalan. At ngayon, heto ko. Isang babae sa banyagang bansa na unti-unting natutukso sa init ng isang kabataang nagbibigay sa akin ng pansin dito. Sinubukan kong itanggi, paulit-ulit kong sinasabi sa sarili kong, "Bea, huwag kang madadala." Pero sa bawat umagang nakikita ko siyang nakangiti at nagsasabing, "Good morning, Bea." Para bang may bahagi sa puso ko ang unti-unting natutunaw. At doon nagsimula ang isang lihim. Pagkatapos ng gabing yon, pilit kong binalik sa normal ang lahat. Hindi ko nalang iniisip ang mga sinasabi niya sa akin. At tulad ng dati, gigising ako ng maaga. Magtitimpla ng tsaa ni Madam, magluluto ng breakfast, magwawalis bago pa bumaba ang buong pamilya. Pero kahit anong iwas ko, ramdam kong nag-iba na ang pagitan namin ni Nathan. Hindi na siya yung binata na tila inosente kapag nakangiti. Ngayon, tila nagkaroon na ng mali siya ang pagitan naming dalawa. Gabi noon, parang kakatulog ko palang yata nang kinalampag ako ni Madam ng katok sa pintuan. "Bea, you didn't iron my husband's shirt properly last night. Look at these wrinkles." I'm sorry, Madam. I'll fix it right away." "I don't want excuses, Bea. You've been careless lately. Are you distracted?" Hindi ko na lamang siya sinagot. Pagod na pagod ako noon sa dami ng ginawa ko. Pero nung gabing yon, napansin ko si Nathan sa gilid. Nakatingin habang pinapagalitan ako ng nanay niya. Tila ba gusto niyang sumabat, pero hindi naman siya makapagsalita. Pag-alis ni Madam, lumapit siya bigla. "She shouldn't talk to you like that." "It's okay. Nathan, please. Still, you don't deserve that." "Nathan, this is part of my job.
Don't worry about me. Pero sa loob-loob ko, ramdam kong mas mabigat ang bawat araw. Si Madam laging nakabantay. Si Sir Daniel laging seryoso. At ako, unti-unti nang napapagod hindi lang sa trabaho, kundi pati na rin sa nangyayari sa pagitan namin ni Nathan. Kinaumagahan noon, habang nagluluto ako, lumapit sa akin si Nathan. Tahimik siya nung una. Nag-aalangan kung kakausapin ba niya ako o hindi. Are you okay now, Bea? I really hated my mom. Don't say that, Nathan. She's still your mother. Yeah, but she's unfair. You work so hard here. That's life for us helpers. We get tired, we get blamed, and we move on. But you smile through it. That's what amazes me, Bea. Tinapik ko ang balikat niya at pilit na ngumiti. Stop thinking too much. Go, eat before your food gets cold. Habang kumakain sila, ako naman ay kumain na rin mag-isa sa maliit kong mesa. Sa gilid, tahimik ko lang na naririnig ang tawanan ng mag-asawa sa dining area. Pero parang napakalayo ko sa mundong yon. Minsan nga sa gitna ng gabi, habang nagpapahinga ako, maririnig ko yung sigaw niya Madam kapag meron siyang hindi nagustuhan na ginawa ko. O kaya kapag mainit ang ulo niya. Pero kinakaya ko. OFW ako. Dapat sanay akong lunukin ang sakit nang walang reklamo. Isang araw ng linggo, nagkaroon ako ng day off. Sa wakas, nakalabas ako. Nakita kami ng kaibigan kong si Mia. Kapwa ko kasambahay sa kabilang gusali. Girl, you look pale. Kulang ka sa tulog, no? Mahigpit pang amo mo? Oo, pero mabait naman pag good mood. Kapag bad mood, ibang usapan syempre. Classic Hong Kong employer, pero wag kang papadala. Alalahanin mo kung bakit ka nandito. Napangiti ako sa kanya. Pero sa totoo lang, may mas mabigat akong dinadala kaysa sa pagod. Si Nathan. Lately, masyado siyang dikit ng dikit sa akin. At natatakot ako. Pag-uwi ko sa bahay nun, nadatnan ko pang gising si Nathan. Bea, how was your day off? It was nice. Good. Maya-maya katahimikan ng namayani. Tapos bigla siyang nagsalita. You know what? I thought about you today. Weird, right? Nathan, I just mean, I worry about you sometimes. You shouldn't. I'm fine. You always say that, but I know you're not. Parang may kumurot sa puso ko. Hindi ko alam kung paano tatapusin ang usapan naming dalawa. Kaya naman, pumunta na lamang ako para magligpit ng mga tasa. Pero bago pa ako makalayo, naramdaman kong hinawakan niya ang kamay ko. Hindi naman maigpit pero sapat para mapatigil ako. Bea, please, don't walk away. I just want you to know that I see you. Napahinto ako. Sa loob ng ilang segundo, tanging tibok ng puso ko ang naririnig ko. Binitawan niya ang kamay ko, sabay kaming umiwas ng tingin. Nathan, don't do this. You're young. There's so many women outside. I'm 9 years older than you. And I have family in Philippines. I have kids. I have a husband, you know that. But I like you, Bea. I really like you. Tumalikod na ako noon at mabilis na tumungo sa silid ko. Nung isara ko yung pinto, doon lamang ako huminga ng malalim. Marami akong alam na kwento ng kapwa ko OFW. Mga kasamang napapalapit sa amo o sa anak ng amo hanggang sa natanggal sa mga trabaho. Nawala na parang bula. Ayokong matulad sa kanila. Pero habang pinipilit kong ilayo ang sarili ko, mas lalo ko lang nararamdaman na unti-unti akong nilalamon ng sitwasyon. Mabilis lumipas ang mga araw. Naging kampante ako dahil naging busy sa school si Nathan. Halos hindi kami nagkakausap. Pero isang gabi,
Si Madam biglang sumigaw. Bea! Why is my dress still dirty? I told you I needed it tomorrow. I'm sorry, Madam. Unacceptable. You always have excuses. Nakita ko si Nathan noon. Kinagabihan, kinausap niya ako. Are you okay? Yes, I'm okay. Tahimik akong napatingin sa kanya. Ilang segundo, tanging mga mata lang namin ang nag-uusap. Hanggang sa sinabi niya ang mga salitang ayaw kong marinig, pero gusto ng puso kong maramdaman. Bea, I think I'm falling for you. Parang huminto yung oras. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong sabihin. Hindi ako nakapagsalita. No, Nathan. I have family in the Philippines. Remember that. Pero sa loob-loob ko, kakaibang init ang naramdaman ko sa sinabi niya. Kinaumagahan, alas 7 yata noon, nung mapansin kong tahimik ang buong bahay. Karaniwang ganitong oras, naroon na sila Madam sa kusina. At si Sir naman ay abala sa kanyang laptop. Pero ngayon, kakaiba ang katahimikan. Lumapit si Nathan mula sa sala. Nakasuot ng puting t-shirt at pajama. They laughed. Sabi niya, Mom and Dad went to Macau for a conference. They'll be back tomorrow night. Napahinto ako. Hindi man lang sila nagsabi. He smiled at me. Bagyang tinagilid ang ulo. It's just us, Bea. Just us. May kung anong kakaibang lamig na dumaloy sa dibdib ko. Alam kong wala namang dapat na mali doon. Sanay naman akong naiiwan sa bahay kapag umaalis ang mag-asawa. Pero ngayon, iba ang pakiramdam. At isa lang ang alam ko, dahil ito kay Nathan. Have you eaten? Tanong niya. Not yet. I'll prepare. No need. Sabay iling niya. Let's order something. I know you've been working hard. But, no buts, Bea. Sabay turo niya sa telepono. I'll call for delivery. Naupo ako sa dining area nang medyo alanganin. Hindi ako sanay na nagpapahinga habang may kasama sa bahay. Nakatingin siya sa akin noon habang nag-order. At nung magtagpo ang mga mata namin, mabilis akong umiwas. Makalipas ang ilang minuto, dumating ang pagkain. Simple lang, fried noodles at lemon tea. You like lemon tea, right? Sabi niya. Napangiti ako. You remember it? Of course. Tahimik kaming kumain na dalawa. May halong hiya at kaba, pero may isang parte ng sarili ko na ayaw matapos ang sandaling to. Walang sigaw ni Madam. Hindi ako kinakabahan. Tila ba kampante. Ang bawat tingin ni Nathan ay para bang may sinasabi. Pagkatapos naming kumain, kinuha ko agad ang mga pinggan para hugasan. Pero sinundan niya ako sa lababo. Let me help, sabi niya. No, I can do it. Tumawa siya. Lumapit pa siya ng kaunti at halos magdikit na ang mga braso naming dalawa. Ramdam ko yung init na gumagapang sa katawan ko. Kahit malamig ang tubig. Hindi ko alam kung dapat ba akong umatras o hayaan ko lang ang nangyayari sa amin ngayon. You look tired, Bea. Mahina niyang sabi. I'm okay. He leaned a little closer. You're not. I can see it in your eyes. You have sick? Napalunok ako. No, I'm okay, Nathan. I hate how they treat you sometimes. Bigla niyang sinabi. But I can't do anything. I can't do nothing. Gusto kong magsalita pero wala namang lumalabas sa bibig ko. Nakakaramdam ako ng kuryente sa buong katawan ko. Hindi ko alam kung dahil ba sa mga binibitawan niyang salita o dahil ba sa pagkakadaiti ng balat naming dalawa. Bigla niyang sinabi na, Do you want to watch something? Maybe a movie? Ayoko sana, pero inunahan na niya ako. Please, Bea. Pumunta kami sa sala. Pero habang tumatagal ang palabas, unti-unti kaming naglalapit.
hanggang sa nagdikit na ang mga balat namin. Cold? Tanong niya. Just a bit. Sagot ko. Tumayo siya, kumuha ng blanket at binalot sa aming dalawa. Better, right? Yeah. Tahimik kaming nanood pero ramdam ko ang bawat tibok ng puso ko. Ilang segundo pa. Nagsalita siya gamit ang mababang tono. Bea, have you ever felt like you're trapped? Napalingon ako sa kanya. What do you mean? I mean, living a life where you have no choice but to stay. Napayuko ako. Every day. Yun ang sinagot ko. Natahimik kami pareho. Pagkatapos, dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ko. At doon, hindi na ako nakapagpigil, Miss Kay. Nakalimutan ko lahat. Ang asawa ko, ang pamilya ko sa Pinas. Pumayag ako. Pumatol ako sa binatang anak ng amo ko. Binigay ko ang sarili ko sa kanya. Gusto ko nang bawiin yung kamay ko pero hindi ko na nagawa. Parang may lakas na humahatak sa akin palapit sa kanya. Pareho naming naging sandigan ng isa't isa. At yun ang naging rason para may mangyari sa aming dalawa. Nathan, mahina akong tawag. Yes, this is wrong. No. Tumitig siya sa akin at seryoso ang mga mata niya. Walang salitang lumabas sa bibig ko. Basta tumingin lang din ako sa kanya. At sa unang pagkakataon, Miss Kay, nakita ko sa mga mata niya, hindi ang binatang anak ng amo ko, kundi isang lalaking matagal nang naghahanap ng atensyon. Lumapit pa siya sa akin. Ang mga sumunod na sandali ay mabagal at tahimik. Ramdam ko yung bigat ng desisyon. Ang init ng kamay niya sa aking balat. Hanggang sa maglapat ng tuluyan ang aming labi. Marahan at maingat, na para ba kaming parehong natatakot, pero pareho ring sabik na sabik. Walang ibang narinig kundi ang tibok ng puso ko. Sa gitna ng sala, nakakalimutan kong may mga hangganan kaming dapat igalang. Mabilis ang pangyayari, Miss Kay. Nalunod ako sa sarap. Sarap na tinatamasa sa binatang anak ng amo ko. Wala akong binabanggit noon kundi ang pangalan niya. Kinalimutan ko pansamantala ang asawa ko. At ang tanging nasa isip ko noon ay ang tinatamasa naming kaligayahan ni Nathan. Ilang sandali pa, parehas kaming hinihingal. Habol ang hininga habang magkayakap. You are my first, Bea. You know that? Yun ang tandang-tanda kong sinabi niya. Hindi ako makapaniwala na ako ang una ni Nathan. Habang wala noon ang amo ko, nagpakasasa kaming dalawa ng binata. Ang init, ang sarap. Hindi ako nakapagpigil. Malaya kong ninamnam ang nangyari sa amin ni Nathan. Alam ko na kasalanan, pero minsan, hindi naman siguro masama ang isang beses na pagkakamali. Mula noon, nagbago ang lahat. Parang may manipis na tabing na nabuksan sa pagitan namin ng binata. Nung bumalik si Madam at si Sir, kabadong-kabado ko noon. Pero si Nathan, lalong naging dikit sa akin. Laging nakatingin, laging bumabati. Good morning, Bea. Bati niya minsan ng ngiti-ngiti. Good morning. Mahina akong sabi habang hindi ko maiangat ang atang tingin dahil nandun lamang sa kusina si Madam. Can I help you with that? Sabay turo niya sa ginagawa ko. I can handle it, Nathan. Umiiling ako habang sinasabi ng aking mga mata na nandun lamang ang kanyang ina. Minsan, sinasabi niya sa akin na, You know what, Bea? I'm always excited to go home after class because of you. Natatameme na lamang ako kapag ginagawa niya yon. Lumipas pa ang mga linggo, naging normal naman ang lahat. Pero si Nathan, tila laging naghahanap ng dahilan para magkasama kami, mag-ausap. Kinagabihan, nagpaalam si Madam na may dinner meeting.
Naiwan kaming dalawa ulit sa bahay. Gusto kong umiwas pero parang tadhana pa ang nagpapasabay sa amin. Nasa kusina ako noon at nagluluto ng soup. Bigla siyang dumating, hawak pa yung libro. You cook? You're tired. That's enough. Part of my job, sir. Nathan, anya bigla. Please call me Nathan. You always call me sir. Natigilan ako. That's not proper. I don't care about proper. Lumapit siya ng marahan. Pinilit kong umiwas ng tingin. Don't say that. Why not? Malumani niyang sagot. It's true. Huminga ako ng malalim. You're young, Nathan. You don't know what you're saying. I know what I feel, Bea. I think about you every day. Every night. Nung marinig ko yun, parang bumigat ang dibdib ko. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o matatakot. Nathan, please. Don't make these things harder. He stepped closer. It's already hard, Bea. Because I'm falling for you. Wala akong nasagot. Ang tanging naramdaman ko ay ang pagbilis ng tibok ng puso ko. Do you regret what happened that night? Tanong niya na halos pabulong. Napapikit ako. I don't know. You don't, do you? Tahimik lamang ako. Hindi ko kayang magsinungaling. Hindi ko rin kayang aminin. Nathan, you have your whole life ahead of you. You're not just anything. You're strong, you're kind. You see me. Even when my own parents don't. You shouldn't say those things. Lumapit siya sa akin. Tumingin ako sa kanya. At doon ko nakita kung gaano siya kaseryoso. Hindi nagbibiro, hindi nagdadalawang isip. Nathan, mahina akong sabi. You can't love me. I have family in the Philippines. Too late, Bea. Mahinahon niyang tugon. I already do. Pagkatapos ng mga salitang yon, tumalikod ako sa kanya at umalis ng kusina. Pero ramdam kong sumunod siya. Bea, wait. Nathan, please. Sagot ko na halos nanginginig na. Don't make this harder for me. I came here to work, not to destroy anyone's home. And you're not destroying anything. You're not destroying me. Nang marinig ko yon, para bang nabasag na yung pader na pinipilit ko ulit buuin. Lumipas pa ang mga linggo, pero hindi na bumalik sa dati ang lahat. Simula nung umamin si Nathan sa nararamdaman niya, lagi na siyang nasa paligid ko. Tuwing umaga, siya ang unang bumababa. Ngumingiti at minsan ay nag-aabot pa ng tsaa kapag wala sa paligid ang mga magulang niya. Good morning, Bea. Sabi niya minsan sa akin. Good morning, sir. Sagot ko na pilit pa ring inaayos ang tono. Minsan, pati ang mga tingin niya ay iba na. Mas matagal na kumpara noon. At kahit anong iwas ko, nararamdaman ko ang pagtitig niya. Isang gabi, habang abala ko noon sa paglalaba, lumapit siya. Bea, tawag niya. Yes, sagot ko nang hindi tumitingin. Can we talk, please? I'm busy, Nathan. It won't take long. Huminga ako ng malalim. What is it this time? He took a step closer. You've been avoiding me. I have work to do. No, Bea. You're avoiding me, not the work. Napatingin ako sa kanya. Sa mga mata niya halata ang pagkalito. Hindi ito batang naglalaro lang. Nathan, please. Don't start this again. I can't help it. Sabay hawak niya sa braso ko. I miss you. I miss your lips. I miss your body. Hinila ko ang kamay ko. Stop it. Someone might hear us. Someone might see us. So what? Nathan, halos sigaw ko. This is wrong. Tumingin siya sa akin na tila ba nasaktan sa mga sinabi ko. Tapos ay bigla ko siyang tinalikuran. Umalis ako. Pero Miss Kay, narinig ko ang mahina niyang pagikbi. Oho, tama. Lumuha si Nathan. Naawa ako pero hindi.
Mali na sobra siyang naa-attach sa akin. Mali na ipagpatuloy pa ang nangyayari sa pagitan naming dalawa. Hindi lang siya ang maapektuhan. Ako, baka kung anong mangyari sa akin kapag nalaman ng mga magulang niya ang nangyari sa amin. Kaya habang maaga pa, habang wala pang nakakapansin, gusto kong lumayo sa kanya. Pagkaraan ng ilang araw, akala ko titigil na siya, pero lalo siyang nagiging mapilit. Minsan nag-aabot siya ng mga maliliit na bagay, patago, tsokolate, bulaklak, minsan nga may mga simpleng sulat pa. Hope you're okay. At kahit ayoko mang-aminin, napapangiti ako kapag ginagawa niya yon. Pero kasabay ng kilig, naroon ang takot. Lalo na't si Madam, napapansin na ang kakaibang kilos niya. Isang hapon, habang naglilinis ako noon sa may sala, napansin kong nakatingin sa akin si Madam. Matagal, para bang binabasa yung mga kilos ko. Bea, malamig niyang sabi. Yes, ma'am. Why Ethan is spending so much time with you recently? Kinabahan ako agad noon. Ma'am, he's just lonely this past few days. And he won't tell me? I don't know, ma'am. Tininan niya ako ng matagal bago tumingin sa akin ng malalim. Pag-alis niya, hindi ako makahinga. Kinagabihan, tinapos ko muna ang lahat ng trabaho ko bago ako magpahinga. Pero bago pa ako makapasok sa kwarto, nakita ko si Nathan. What are you doing, Nathan? I needed to see you. Just a few minutes. Nathan, if your mom sees you, she's asleep. Please, Bea, just for a while. Nathan, this isn't right. You should go back. Tumingin siya sa akin na tila pagod ang mga mata. I tried, Bea. I tried to forget that night but I can't. Don't say that. Sabi ko na halos pabulong. Lumapit siya. I love you, Bea. Halos malagutan ako ng hininga. You don't mean that. I do. I've never been more sure. At bago ko pa siya mapigilan, marahan niyang hinawakan ng mukha ko at hinalikan ako. Saglit, mabilis, pero punong-puno ng takot. Paglayo niya, parehong mabilis ang paghinga naming dalawa. Pero bago pa namin maintindihan ang lahat, at bago pa kami makalimot, may narinig kaming yabag. Parang nawalan ako ng dugo sa mukha. Agad akong umatras sa anino at nagtago sa may pinto ng banyo. Bumukas ang ilaw. Nathan, halata ang inis sa mukha ni Madam. Why are you still awake? Narinig kong mahinahon siyang sumagot. Just getting some water, ma'am. Tumahimik si Madam bago sinabing, Go to sleep. You have class tomorrow. Kinabukasan, tuloy ang trabaho. Pero sa loob ko, desidido na ako. Hindi ko kayang magpatuloy ng ganito. Kaya naman sa end ng kontrata ko, sinabi ko kila Madam na hindi na ako magre-renew ng aking kontrata. Nung malaman yun ni Nathan, pumasok siya sa kusina. You're not renewing? Tanong niya, halatang hindi makapaniwala. No. Why? You know why? He looked down, frustrated. Is it because of my mom? Is it because of everything? Sabi ko na halos pabulong. Nathan, I care about you. But staying here means hurting both of us. Bea, please. Nathan, stop. Tumitig ako sa kanya. Diretso. You need to live your life. You'll forget about me someday. I won't. You will. Sagot ko at pilit ng ngiti. Because you have to. Nung umalis ako noon sa amo ko, Miss Kay, isang sulat ang iniwan sa akin ni Nathan. At yun ang di ko makakalimutan. If love is wrong, then I'll carry that mistake forever. Nathan. Ito po yung kwento ko, Miss Kay. Kwento ng buhay ko sa Hong Kong. Kwento ng pagpili ko. Kwento ng pagpili kong umalis. At kung sakali man sa panahon ngayon, sana'y masaya na si Nathan.
Masaya sa kanyang buhay, pati na rin sa kanyang buhay pag-ibig. Nagkamali man ako, ngayon ay nanatiling buo pa rin ang pamilya ko. Plano ko ulit mag-abroad sa susunod na taon, pero hindi na ho sa Hong Kong, Miss Kay. Hanggang dito na lamang po ang aking OFW confession. Maraming salamat, Miss Kay, sa pag-ere ng aking kwento.